Hindi talaga totoo ang survey, mga tol. Sapagkat yung DDS candidate diyan po sa City of Antipolo, kaugnay po ng special election para po sa hahalili sa namayapang si Romeo Acob, ay talunan. Pinapakalat po ng mga DDS. Grabe yung pag-viral po nito ng mga nakalaang araw sa social media na panalong-panalo na sa kanilang sa kanilang survey ito pong kandidato ng DDS na si Red Liaga. Ayon po sa kanilang mga pinapakalat na survey, nakakuha po ito ng 78% na boto mula po sa 2nd District ng Antipolo. Laban lamang sa 20% na nakuha ni Bong Acop at 2% para sa iba pang mga kandidato. Pero wala po talaga. Maingay lang talaga ang mga DDS sa social media, mga tol. Kaya ito pong survey kay Sara Duterte na pinapakalat ng mga DDS pages na number 1 daw si Sara Duterte, 48.4% against sa mga potential na kandidato na kanya makakalaban like Mayor Leni Robredo na nakakuha lamang ng 28.9% and Senator Risa Ontiveros na nakakuha lamang ng 3.7% and others. Panalong-panalo na daw po. Ito pong si Sara Duterte ayon sa Tangeri survey. Pero alam niyo mga tol, yung nangyari pong halalan sa City of Antipolo ay isa pong patunay na sa social media lang talaga malakas itong mga DDS, no? Kaya wag po tayong magpapadala, magpapaniwala, magpapalinlang sa mga survey po na yan. Ay ito po, pinapakalat pa nitong DDS lawyer na si Attorney Mark Tolentino nitong nakaraang araw na tambak po si Congressman, ngayon ay Congressman Philip Acop. Pero ninyo, sa 10,000 daw po na respondent, ang bumoto para po kay Liaga, yung kandidato ng DDS, ay napakalaking porsyento, 51%. Sabi nga dito, panalo na nitong si Attorney Mark Tolentino. Pero alam niyo, dahil tayo po'y nag-iisip ng tama, kung malakas talaga itong Liaga na ito, bakit sila kandarapa na mag-file ng disqualification case at kung ano-ano pang pagpipigil para lamang maihalal ito pong si Dr. Philip Ako. Pero ito na nga po, lumabas na po ang opisyal na resulta ng halalan sa 2nd District of Antipolo City na si Dr. Philip Acop, anak ni Yumaong Romeo Acop, ipinroklama na po bilang bagong kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City. At napakalaki po ng kanyang naging kalamangan, mga tol. No? Dito po sa naging kalamangan niya, hindi ko pala nailagay dito, puntahan natin yung post ni Professor Antonio Contreras. Nakakuha po si Dr. Acop ng mahigit sa 23,000 boto. Yan nak ng teteng na yan. Kaya wag tayo magpapalinlang Kunyari lang malakas itong si Sara Duterte pero sa totoo mga tol, pag nagsama-sama na tayo, tatambakan niya ng kandidato na mapipili po natin. Si Acop nakakuha ng 60,051 votes, no? Nagkamali pa nga pala ako dun sa vlog ko. Kasi ang nakita akong figure, ito lang. 60,051 votes pala yung nakuha nitong si Acop. Samantala ang nakuha lamang nitong Liaga ay 12,000. Nagkamali ako dun sa vlog ko kanina, sa reels ng ginawa ko. Ito lang yung una kong tinignan, yung kaliwang bahagi. But anyway, muli ko pong uulitin sa inyo na hindi po totoo talaga itong survey no? Kinokondisyon lamang po nito ang isipan ng ating mga kababayang Pilipino para palabasin na malakas ang isang kandidato. At ngayon, pinapalabas nila na malakas si Sara Duterte. Pero meron na po tayong best example na hindi po totoo ang survey. Sapagkat sa Antipolo, pinalalabas ng mga DDS na napakalakas nitong si Liaga, 78%, talagang tambak na tambak si Bong Acop kung titingnan yung survey nila. Pero sa actual election, wala. Tinambakan ng todo ni Congressman Bong Acop. Ito pong
si Liaga, na nakakuha lamang ng 12,054 votes, samantala yung kay Congressman Philip Acop, nakakuha siya ng mahigit 60,000 votes. Pero siyempre, usaping halalan ito, kaya tatalon tayo sa 2028. At ito ngayon, mga tol. Sa 2028, alam na natin kung sino ang kandidato sa pagka-presidente. Nagdeklara na po diyan si Sara Duterte. Ang tanong na lamang ay kung sino po ang kanyang magiging vice-presidente at yung kanyang magiging kalaban sa pagka-presidente. Lumulutang ang iba't ibang mga pangalan, katulad po ni Amy Marcos na ngayon mukhang iiyak sapagkat malabo na siyang kuhanin nitong si Sara Duterte bilang vice-presidente. Unang dahilan, hindi makakatulong si Amy Marcos sapagkat ang mga loyalista at PBBM supporter ay hindi po boboto sa kanilang dalawa. Kaya X na kagad yan kay Sara Duterte. Si Robin Padilla, hindi na rin po ito kukunin ni Sara Duterte sapagkat nanalo lang naman itong si Robin Padilla hindi dahil sa bilang ng DDS, kung hindi dahil sa mga tangang katulad ko. Sorry, inaamin ko talaga dahil bumoto ako sa kanya. Tama si Moods Cover. Naalala ko noon, nagtatalo kami lagi sa live stream eh. No, ayaw niyang bumoto kay Robin Padilla at ipinaliliwanag niya sa chat area na hindi dapat iboto kahit Uniteam. Itong si Robin Padilla, binoto ko. Naniwala ako sa Uniteam eh. Kaya sa paniniwala pong iyon na hindi naman lahat ng boto na nakuha nito pong si Robin Padilla ay DDS, tingin ko iniisip ni Sara Duterte hindi rin makakatulong para sa kanyang winnability si Robin Padilla. Kaya dalawa na lamang po ang naiiwan na potensyal na magiging kasapi ni Sara Duterte sa 2028 presidential and vice presidential election. Ito po ay si Senator Rodante Marcoleta o kaya ito pong si dating Pangulo at ngayong Kongresista Gloria Macapagal Arroyo. At dito medyo mabigat ang pagpipilian. Pero tingin ko sa mga senyales na ibinigay ni Sara Duterte, hindi po totoong si Gloria Macapagal Arroyo ang makakatandem niya, no? Ayun ang paniniwala ko diyan. Although yan ang nakalagay dito po sa ating thumbnail. Kasi nakita ko po itong post kay Attorney Jesus Palsis. Kaya ito na po yung topic natin. The actual 2028 tandem, move over Marcoleta, si Gloria Arroyo ang totoong VP ni Sara. Buhahahaha. O yan. Pero tingin ko, nang aasar lang si Attorney Jesus Palsis dito. No? Kasi kung pagbabasihan po natin, ang mga pahayag nito pong si Sara Duterte sa nakalipas po na pagkakataon simula po nang siya ay mag-announce na siya po'y kakandidato sa pagka-presidente, malinaw po ang kanyang mga sinabi. Meron na daw po siyang nililigawan para sa kanyang pagka-vice-presidente na kanyang makakatandem sa 2028. At ano yung clue na ibinigay nitong si Sara Duterte? Ito daw po yung mga habol sa mga kurap. Ayon sa kanila, mga kurap. Baka habulin si Sara Duterte pag nagkataon. Hahabol sa mga kurap. Hindi naman pwedeng si Gloria Macapagal Arroyo yon, mga tol, sapagkat hindi abogado si Gloria Macapagal Arroyo. At hindi niya kayang humabol sa mga kurap. Wala po sa personalidad ni Gloria Macapagal Arroyo na humahabol sa kurap. Kasi di umano siya kurap mismo eh. Bakit siya hahabol sa kurap? Di umano siya kurap. Laya lamang ito dahil nagpalit ang administrasyon at napaboran yung desisyon laban sa mga isinampang kaso sa kanya ng Aquino administration. Kaya malabo po yun. Sino yung nakikita ko na makakatandem nito pong si Sara Duterte? Walang iba kung hindi si Rodante Marcoleta para sa aking pananaw. No, sigurado na ako dyan kung ako po tatanungin ninyo. Si Senator Rodante Marcoleta ang sigurado para sa aking pananaw na kukunin ni Sara Duterte para kanyang maging vice-presidente sa 2028 dahil ito'y abogado at sa pananaw ng mga DDS, ito ay humahabol sa mga kurap. No? Kaya idadagdag pa dyan yung solidong boto na makukuha ng mga iglesia ng
na ibibigay ng Iglesia ni Cristo para kay Rodante Marcoleta. Kasi the moment na kunin ni Sara Duterte si Rodante Marcoleta bilang vice-presidente niya, automatic ang Iglesia ni Cristo, papanig na yan kay Sara Duterte at iboboto na nila si Sara Duterte. At wala kayong magagawa, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, Mami Best Friend, wala po kayong magagawa kung hindi bumoto kay Sara Duterte at kay Rodante Marcoleta kapag yan po ang pinili ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman po ng publiko na kuya po'y nakikiisa sa pamamahala. At ang hindi pagboto sa inendorso ng Iglesia ni Cristo ay taliwas sa inyong paniniwala. I-correct nyo ako kung mali po ako mga Iglesia ni Cristo maliban kung hindi boboto si Mami Best Friend. After all, nasa Australia siya. No? Pero ang mga Iglesia ni Cristo, sigurado iboboto po nila si Sara Duterte at saka si Rodante Marcoleta kung ito po'y magtatandem sa 2028. Pero ito na po yung maaaring kakatakutan talaga ni Sara Duterte. Kasi ang tambalang Leni Robredo at Bongbong Marcos ay may posibilidad na mangyari sa hinaharap. Maaaring ang mga loyalista against dito sa aking sinasabi. Pero ako bilang PBBM supporter, walang problema sa akin yan. Hindi ako maramdamin para isipin pa kung ano ang nakaraan. After all, si Leni Robredo, matapos niyang sabihan ng kung ano-ano ang pamilya Marcos, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, kanya naman po itong tinanggap nung maging Pangulo na si PBBM at sinabi niya na dapat suportahan si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat siya na ang Pangulo ng bansa. At kapag hindi nagtagumpay ang Pangulo, ay hindi rin magtatagumpay ang bansa at ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya sa akin, walang problema yan. Pero syempre, lahat po iyan nakabase sa desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito tingnan nyo yung katotohanan dito. Si Leni Robredo, karamihan po ng mga bumoto dito, ang edad ay 50 pababa. Pasensya na sa mga nakikinig na mga senior citizen kasi naniniwala ako na napakaraming mga senior citizen ng mga loyalista. No? Yung first generation na loyalista. At talagang basta Marcos ang tatakbo, iboboto nila. No more question. Ganyan po ang mga loyalista. Basta Marcos, except ngayon kay Amy Marcos dahil may problema sa pagkatao ni Amy Marcos, tingin ko marami ng loyalista ang nag-aalinlangan sa kanya. Pero, other than Amy Marcos, basta loyalista, iboboto po nila ang isang Marcos. Kaya kapag si Pangulong Bongbong Marcos ay mag-decide, which I hope wag na. No? I hope wag na. Sana i-enjoy na ni Pangulong Bongbong Marcos ang retirement after this term. Kasi may edad na si Pangulo, nakita niyo naman kung gaano po ibinagsak ang kanyang katawan. Naaawa na po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Akin namang opinion yan. Pero kung gusto pa rin ni Pangulo na pumalaot sa politika at mag-decide na tumakbo sa vice-presidente, napakalakas. Napakalakas talaga ng kanyang kakampihan. Paano kung si Leni Robredo pa yung kanyang kampihan? Hindi naman po maikakaila na mukhang ayos na po ang hidwaan sa pagitan po ng dalawa. Ito po ay kuha sa Malacanang noong February. No? Kung saan ang mga mayor po sa buong Pilipinas ay nagtipon-tipon para po sa isang okasyon sa Malacanang. At dito makikita po natin na todo ang suporta ng ating dating vice-presidente sa kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay mayor naman ngayon ng Naga City. Ito yung mga kuha ng dalawa na magkasama. No? Si former Vice President now, Mayor Leni Robredo, and our beloved President Bongbong Marcos, magkasama, masaya na nagpalitrato sa harapan po ng publiko sa Malacanang. At ito rin po yung mga kuha naman ng pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan nirespeto niya pa nga ito pong si Leni Robredo, or I should say
kanya pong, ano yung exact word na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos? To honor, yan ano, Mayor Lenny by wearing pink socks, no? Yan. Makikita nyo po dito yung kooperasyon sa isa't isa na posible pala na kahit magkaiba po ang kulay sa politika ay pwedeng magkaisa para po sa ating mga kababayang Pilipino. Alang-alang sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. Yan po, ano? Bagamat, syempre, pilit silang pinag-aaway ngayon ng mga samot-saring DDS pages. Katulad nito, ibinabalik po nila ang nakaraan na sinabi ni dating Vice Presidente Leni Robredo noong panahon ng halalan na number 1 sinungaling, pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Yan na. Siyempre, panahon ng pangangampanya yon. Pero, what is more important ay kung ano ang kasalukuyan at ano ang hinaharap, potensyal na hinaharap. O, ito na po ang kasalukuyan. Sabi ni Mayor Leni Robredo, I want him to succeed. His success will be the success of the country. And remember mga tol, no? Sa politika, wala pong permanent enemy. Wala pong permanent friend. Only permanent interest. And I believe, sa pagkatao ng dalawang pinag-uusapan po natin na maaaring magtandem sa hinaharap, ang personal interest para ang permanent interest para sa kanila ay ang interest na makatulong sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. And to be honest with you, ang mayor po ng Naga City, kahit ayaw po ninyo sa kanya o ayaw ko po before kay Leni Robredo, wala pong maibabatong korupsyon sa kanya. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Whether we like it or not. Whether we like her or not, wala pong naibatong korupsyon kay Leni Robredo. Wala. Ang tanging inisyu ng mga DDS at ng ilang mga loyalista, wala pa namang PBBM supporter that time. BBM supporter meron na. At isa ako doon. Pero PBBM supporter, wala pa. Kailan lang naman yan. Naging Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang inisyu, di ba? Maaring ang ilan sa inyo guilty dito sa sasabihin ko. Tinatawag ninyong bobo si Leni Robredo. Pero hindi ko yan pinatulan nung panahon na tayo po'y nangangampanya pabor para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi ako naniniwala na merong abogado na bobo. Except ngayon, parang nakikita ko ito sa pagkatao ni Sara Duterte. Pero sinuri ko naman kasi kung sino si Leni Robredo. Ayoko lang talaga sa kanya noong 2022. No? Magaling siyang magsalita, maraming interview akong pinanood siya, at magaling siya, mahusay siya bilang abogada. At naging litigant lawyer po ito, litigation lawyer. No? Si Sara Duterte hindi eh. But anyway mga tol, ang point now is, pag si Pangulong Bongbong Marcos, kahit kaninong kandidato kumampi. Kahit kaninong kandidato kumampi, lalakas yung kandidato na yon. Kung for example, tumakbo sa pagkapangulo si John Vic Remulla at mag-vice presidente si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, lalakas si John Vic Remulla pero tingin ko di mananalo. No? Pero ito na ang ikinakatakot ni Sara Duterte dito. Pag si Pangulong Bongbong Marcos tumakbo pabor para kay Leni Robredo bilang vice-presidente nito, tapos na ang laban, talo na si Sara Duterte at saka si Rodante Marcoleta. Talo na yan mga tol, sigurado tayo dyan. Kasi bakit? Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga loyalista, karamihan po sa atin, mga may edad na. No? Pasensya na, yun naman ang katotohanan eh. Kasi ang dami pong mga Gen Z, mga kabataan ngayon na mga kakamping. Anak ko lang eh. Nakikita ko sa anak ko sa grupo nila sa school Talagang maraming kakamping compare sa mga sumusuporta sa pamilya Marcos. Yan ang observation ko, wag kayong magagalit ha. Hindi ko naman sasabihin yan kung hindi ko na-observe. Kaya yung base ni Leni Robredo, karamihan talaga mga kabataan. No? At napatunayan na natin yan sa nakalipas na mga halalan. Noong 2022, nakakuha po siya ng 16 million votes. Yung 16 million votes na yun, hindi yun mababawasan. Walang nababawa sa kakamping. Yan ang katotohanan. Ang mga DDS nababawasan. Si Congressman Terry Ridon, dating DDS,
kung di ako nagkakamali. Si Direktor ng NBI ngayon, Attorney Melvin Matibag, dating DDS, nababawasan sila, no? Mga influential people pa yung nawawala sa kanila. At marami na rin tayong mga manonood na dating DDS na ngayon kumakampi sa kasalukuyang gobyerno. Kasi nare-realize nila kung ano yung pagkakamali ng Duterte administration. In short, mga tol, kung si Sara Duterte o ang mga Duterte ay may botong ganito noon, nababawasan pa yon, pero never na nadadagdagan. Hindi nadadagdagan ng DDS. Kung titingnan nyo nga ang survey, pababa si Sara Duterte. Nagsimula sa mataas, pero bumababa. No? Si Leni Robredo nananatili yan. 15, 16 million po yung boto niyan. Eh may mga new generation pa. Di ba? May mga kabataan pa na ang edad 16, 17 years old pagdating ng 2028 boboto. Perhaps baka makuha ng mga kakamping yun dahil alam niyo naman ang kabataan ngayon, magkakagrupo eh. Di ba? Ang ginagawa nga ng mga DDS pages ngayon, alam nila yan eh. Nagpapakalat sila ng mga, kunyari, video ng Gen Z na sumusuporta kay Sara Duterte. Bakit nila ginagawa yon? Kasi alam nila na napakaraming kakamping ng mga kabataan. Ako, ayaw ko man yan kasi gusto ko sana kumampi sila sa ating Pangulo, even ang aking anak at yung mga barkada niya, lagi kong kinukumbinsi. Pero di ko makumbinsi. No, kakamping talaga sila. Pero sumusuporta sila sa gobyerno ngayon kasi nakikita nilang tama ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh sila, naka Leni Robredo na yan. No? Tapos pag nag-combine yung dalawa, yari na. Yung 16 million ni Leni Robredo na hindi nabawasan at yung kalahati o higit pa sa 31 million votes na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, magsasama ngayon yan. Ipagpalagay na lang natin na 20 million ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential election. Kasi may mga DDS naman na bumoto dahil kay Sara Duterte. Wala na yung 31 million votes, mga tol. Tanggalin na natin yun. No? Isang pantasya na lamang po yun sa mag-iisip na may 31 million votes pa si Pangulong Bongbong Marcos. At ganoon din naman kay Sara Duterte na may 32 million votes pa. Wala na yon, naghiwalay na tayo eh. Pero malakas ang paniniwala ko na hindi bababa sa 20 million votes. Kasi noong 2016, maraming mga loyalista ang hindi bumoto dahil akala nila mananalo talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sinigurado nilang lumabas noong 2022 para lamang hindi na magkaroon ng problema sa pagkakapanalo ni PBBM laban kay Leni Robredo. Eh ngayon, magtutugma yung dalawa. No? 16 million plus 20 million. 36 million votes kagad yan. May mga bago pang henerasyon na magpaparehistro at posibleng kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Leni Robredo. Kaya ang tingin ko dito, fearless forecast, pag nagtambal tong dalawa na ito, makakakuha po ito ng pinaka mataas na boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Tatalunin pa nito yung naging boto ng presidential election at vice presidential election ng 2022. Kung si Sara Duterte nakakuha ng 32 million votes at si Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng 31 million votes, sa 2028 pag nagtambal po itong dalawa na ito, baka makakuha po ito ng hindi bababa sa 40 million votes. Combined po yan ng mga kakamping PBBM supporter at loyalista. Pero I hope mangyari talaga. Dahil sa ngayon nakikita ko mga tol, hindi natatakbo si Pangulong Bongbong Marcos sa halalan sa 2028. Yan ang aking nababasa sa personalidad ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana mali ako, no? Sana mali ako, tama kayo. Pero mas gusto kong tama ako kasi naaawa ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayokong mangyari sa kanya yung nangyari kay Rodrigo Duterte na imbis na mag-retired na, yung mga nakapaligid sa kanya at mga supporter niya, ayaw siyang pagpahingahin. Hindi na naawa sa isang matanda. Si Pangulong Bongbong Marcos by 2028 will be, I believe, 70 years old kung hindi ako nagkakamali, or 71. No? Ilang taon na ba si Pangulo ngayon? 68?
70 or 71 na po siya, matanda na. No, pagpahingahin na, kahit malakas pa si Pangulong Bongbong Marcos, itigil na yung politika. No? Maawa na po tayo sa kanya. Nandiyan naman yung kanyang anak na pwede po natin suportahan. Pero kung talagang kakailanganin at masigurado lamang ang panalo ng makakalaban ni Sara Duterte, pwede talagang tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos. And best choice, para wala na talagang kalaban-laban si Sara Duterte, ay mag-combine ng kakamping, dilaw, at mga loyalista. Which some of you loyalista will disagree. No? Naunawaan ko naman yan. Kasi hindi kayo marunong lumimot. Hindi niya makakalimutan ang mga pinagsasasabi at ginawa ng mga dilaw sa pamilya Marcos. Pero, saan po tayo lalagay? Sa ating ego? Sa nakaraan? O sa kasalukuyan at sa hinaharap? Maaatim nyo ba na dahil po sa pride po natin, mananalo ang isang Sara Duterte? Yan lamang ang tanging kaparaanan para ang isang Duterte manalo. Ang tumakbo ang maraming kandidato at mahati-hati ang boto. Pag tumakbo si Leni Robredo, tumakbo si Isko Moreno, tumakbo si Risa Ontiveros, tumakbo si Bam Aquino, pero sabi nila hindi daw mangyari maglalaban ng tatlo. But if kung tumakbo sila, tumakbo si John Vic Remulla, tumakbo si Rapi Tulfo, at tumakbo pa kung sino-sino dyan, sigurado panalo ni Sara Duterte. And worse, 6 years tayong magtitiis. Ako, di ako natatakot. Kung mamatay man ako, ganun talaga ang buhay. Secured naman ang pamilya ko dahil meron akong life insurance. Kaso lang, paano yung hinaharap? Kaya iset aside natin yung pride na yan, no, kung sakasakali. Ito naman ay pangingumbinsi lang. Hindi ko kayo dinidiktahan. No? I am not saying na ito iboto ninyo. Ako po ay nandito para lamang impluwensyahan ang inyong mga desisyon kung sakasakali man, pero nasa sa inyo pa rin ang huling desisyon kung sino ang inyong iboboto. Pero I will go for Leni Robredo if siya ang pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huli mga tol, kung sino ang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, 99.9% iboboto ko. Pero, yung natitirang porsyento, titingnan ko pa rin yung winnability. Kasi kung hindi naman mananalo, hindi ko iboboto. Mas mamarapatin kong kumampi sa makakalaban ni Sara Duterte na winnable against her. Ngayon, ano po ba ang latest dito kay Sara Duterte? Sa March 18, kaugnay ng kanyang kinakaharap na impeachment complaint, ay magkakaroon po ng hearing ang House Justice Committee, no? And the next hearing of the House of Representatives Committee on Justice will be held on March 18 to discuss preliminary matters related to the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Batangas Representative Jerby Luis Rosed on Friday. At napakahalaga po nitong impeachment kasi ito po ang magdidikta sa kinabukasan ng politika ni Sara Duterte. I believe sa House of Representatives, hindi na po question kung siya po ba'y mai-impeach o hindi. Sigurado na po mai-impeach siya sa House of Representatives. Ayon nga po doon sa balita ng politico.com.ph, nakakuha na ng at least 200 votes mula sa mga kongresista si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. At sigurado nang aakyat po ito sa Senado. Pinagdadaanan na lamang yung tamang proseso. At ano yung tamang proseso na yan? Natapos na po yung determination ng sufficiency in form and in substance. Sa sufficiency in form, unanimous po ang decision ng committee members na ito ay sufficient in form. Sa sufficiency in substance, nakakuha po ito ng overwhelming votes mula po sa 55%. No? 54 votes para po na ideklarang pabor para ideklarang sufficient in substance at isa lamang po ang tumutol dito, ang bastos na kongresista na si Bong Suntay. At ano ang susunod dyan? Yung notice na pinadala dito kay Sara Duterte para sumagot sila na magtatapos bukas. No, kasi ngayong araw po na ito, matatapos dapat March 15. Pero dahil nga po nag-fall on Sunday,
matatapos po iyon bukas na, March 16. Titingnan natin kung sasagot ito pong kampo ni Sara Duterte. Kung hindi sumagot, magpapatuloy po ng next stage, yung determination of sufficiency in ground. Kung may mga sapat bang ebidensya para ito ay magpatuloy sa isang full-blown trial. Pero before that, syempre, pagbubutuhan ng mga kongresista sa plenaryo kung ito po ay aakyat sa Senado or sa impeachment court. At sa determinasyon po na yan ng sufficiency in ground, makakakita po tayo dyan sulyap sa mga ebidensya na matagal na pong inaantay ng publiko. Kasi yun lang naman ang hangad natin dito eh. Ako in particular, yun talaga ang hangad ko. Makita ng publiko ang lahat ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte dahil ako hindi umaasa. Ayoko naging negative sa sitwasyon. Kaso lang, yun ang nakikita ko na kahit overwhelming ang ebidensya pagdating sa Senado, hindi magiging guilty si Sara Duterte. Dahil ang mga senador hindi makakakuha ng sapat na bilang para po i-convict siya. Yung 2/3 votes, hindi makukuha yan sa Senado. Pero ang mahalaga, makita ng publiko kung ano yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. At ito ngayon ang gagamitin sa 2028 kung siya po ba ay dapat iboto o hindi iboto. Lalong-lalo na ng mga bagong botante. Maraming mga bagong botante ang susulput yan. Ngayong 2026, may mga iedad ng 18. 2027, may iedad ng 18. At syempre, yung mga nakapagparehistro na yon, makakaboto po yon sa 2028. At kung sila'y nakapanood ng mga balita at makikita nila ang ebidensya laban kay Sara Duterte, siguro katangahan naman para bumoto pa sila kay Sara Duterte. Kaya napakahalaga na magkaroon ng impeachment trial kahit hindi makonvict si Sara Duterte. Pero, sabi nga, may mga miracles, di ba? Yung mga milagro. Baka naman pagka talagang overwhelming ang evidence, bumoto rin itong mga senador na ito pabor para sa ebidensya. Ngayon, pakinggan po natin si Congressman Terry Ridon. Kasi nagkaroon po sila ng news forum kahapon at sinagot niya ang ilang mga maiinit na issue kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin. Inaantay po ng House Committee on Justice, yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorses complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. So yung pong determination of sufficiency grounds will be taken up, and hearing proper will proceed, I think around April 8th, if that is the timeline, in the event that the Vice President responds. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be... Sa ngayon, last day dapat, di ba? Bukas na ang last day. Wala pa rin pong balita kung magre-respond ito pong kampo ni Sara Duterte sa notice na ipinadala sa kanila kaugnay ng impeachment complaint laban po sa kanya. At meron pa nga pong dalawang issue o isang issue involving dalawang personality na maaaring ma-question. Ito po yung mga lawyers ni Sara Duterte na dati niya pong nakasama sa Department of Education at Office of the Vice President. Si Attorney Powa at saka si Attorney Munsayak. No? Kasi sinasabi po dito na mukhang merong conflict of interest dahil ngayon sila'y abogado ni Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya, samantala sila din po ay kasama sa sinasabing issue na ibinabato kay Sara Duterte, being the former spokesperson of Sara Duterte. Si Michael Powa at saka si Raymond Munsayak, parehas po itong abogado.
Ang nakikita po kasi dito ng katulad po ni Congressman Terry Ridon ay kaya po ginawang abogado para po ma-invoke yung lawyer-client privilege communication. Meaning, kung mananatiling abogado yung dalawa, hindi mako-compel as witness itong dalawang abogado na si Powa at si Monsayak. Kasi i-invoke yung kanilang privilege communication as client and lawyer. No? Patuloy po natin pakinggan dito. Shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po mag-proceed na po to indetermination of sufficiency in grounds, and then we can proceed to yung hearing proper na po. So hindi naabot ng 10 days yun, no? Time given to BP to respond. Singit ko lang ito, no? Si Pebbles Talakera, kino-call out ang attention ni Senator JB Ejercito. Ito. Sana makarating kay Pebbles ito at sa lahat. Yan. Sabi niya po rito, basahin ko lamang pero nandito sa combo namin ni Senator JB. Pinarating ko sa kanya yung nakita kong post nitong si Pebbles Talakera. Kasi meron siyang tanong sa magkapatid na Estrada. No? Nasaan na ba banda yun? Isingit ko lang po ito. Para lang malaman din ng publiko kung ano ang stand ni Senator JB dito. Hindi ko makita pero ito babasahin ko na lang Sabi ni Pebbles Talakera, wala pang naglalabas ng statement sa magkapatid na Estrada kung kilala nila si Ramil Madriaga. Kahit nakaabot na sa kanila yung post ko at tanong ko kay The Good One. Marami kayong nakamata sa post ko, pati media. May mga media nga gustong mag-interview sa akin pero may isang media na ako mismo ang lumapit. Sinend ko ito kay Senator JB Ejercito. At for the record, ito ang kanyang sinabi. Bakit ako nadamay dyan? Isang napakalaking kasinungalingan at kalokohan. Pebbles Talakera, ito Isang napakalaking kasinungalingan at kalokohan. Huwag akong damay sa away ng dilaw at loyalista sa mga DDS. O yan Huwag daw idamay si Senator JB Ejercito sa away ng mga loyalista dilaw sa DDS. Isang malaking kasinungalingan at kalokohan, Pebbles Talakera. Pinapaalam ko lamang sa inyo mga tol kasi yan po yung sinabi ni Senator JB Ejercito. No? On the issue na ibino-brought out ni Pebbles Talakera, kaugnay po ng kung kakilala niya ba ito pong si Ramil Madriaga o hindi. Ngayon, syempre, inaakusahan ni Pebbles Talakera si JB Ejercito na kay Pebbles ngayon, sana makarating sa iyo ito, ang burden, itag nyo, mga tol, pakitag ninyo sa Facebook, yung mga nanonood po sa Facebook page po natin, pakitag ninyo si Pebbles Talakera, yung kanyang Facebook page, para makarating sa kanya. No? Na kay Pebbles ngayon ang burden para patunayan na magkakilala si Senator JB Ejercito at saka si Ramil Madriaga. Kasi itinatanggi ni Senator JB Ejercito na hindi niya yung kakilala, isang malaking kalokohan at kasinungalingan at nakikiusap siya na huwag siyang idamay sa awayan ng mga DDS at ng mga loyalista at ng mga dilaw kakamping. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Po yung 10 days by this weekend. So, our expectation is that she will respond and she will submit it by Monday kasi wala naman na pong pasok po yung Kongreso ngayong for weekend. So, hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, to the House Committee on Justice. Very importantly po, before proceeding, to clarify po on the remarks also of the Vice President that Congress is undertaking a fishing expedition relating to her impeachment.
Hindi rin po ito totoo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Kasi what do we have today? We have the 4 reports on confidential funds. We have the video recording of the threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. We have copies of the SALN of the Vice President. We have the affidavit of Mr. Madriaga relating to his role as a backman of the Vice President. So, ibig sabihin, ito po mga pinapasabpina ng mga House members ay bahagi lang po ng pagdadagdag ng mga dokumento. And more importantly, yung po mga hinihingi, bank accounts, anti-money laundering council reports. Ito po ay mga bagay that can only be requested for in the Nakasingit lang ako, nakita ko na naman yung labi ko eh. Mga tol, ang ngipin ko pangit, false teeth kasi yan, no? Etong ngipin ko, bata pa lang ako, sira-sira na yan. Kasi mahirap lang kami, tapos mahilig ako kumain ng candy. Tapos natamaan pa ng gate yung harapan, kaya tanggal yung 2 ngipin ko sa harapan. Tapos nagkanda, sira-sira pa, kaya false teeth yan, no? Pero ang asset na iniwan sa akin ng mga magulang ko, ito. Yan. Sabi ng mga basher ko, nakita ko kasi sa screen ko eh, nagli-lipstick daw ako mga tol. Di, ba't ako magli-lipstick? Kahit yung ginagamit ng mga kababaihan para mabasa yung labi nila at magmukhang kissable lips, di ako gumagamit nun. Normal yan. Dahil unang-una, hindi ako nagsisigarilyo. Pangalawa, mahilig ako sa tubig. Ano? Mahilig akong magbasa ng labi. Pag hindi nababasa ng tubig, binabasa ko ng dila ko. Kaya mapapansin nyo, lagi akong gano'n. Kaya siguro namumula. Mga basher, nababakla yata kayo kay Top 1, ha? Pati yung labi ko, pinagdidiskitahan ninyo. Hindi yan lipstick. Mga tanga talaga kayo eh. Ha? Normal yan. Kahit dilaan nyo to, wala kayong malalasan. Ano, kakadiri makipagdilaan sa... Bakit ko ba nasabi yun? Yan, pulang-pula. Normal yan, mga tangang DDS. impeachment proceedings kasi po these are within the exemptions of the bank secrecy law. So ibig sabihin, the complainant's endorsers actually won't be able to get copies of these confidential documents. Singit pa ako. Hindi ko tuloy naintindihan sinabi ni Congressman Ridon. No, hindi ako conscious sa itsura ko. Hindi ako conscious. Mas conscious ako kung ano yung laman ng utak ko. Mga DDS, mga tatanga-tanga talaga kayo. Huwag niyong punahin yung itsura ko. Nang teteng kayo. Ang punahin niyo kung ano laman ng utak ko. Kahit mga abogado, lalabanan ko ng debate sa issue. Kahit si Atty. Ferdinand Topacio. Pero siyempre, di lalaban sa akin ng abogado. Baka yung bar planker, lumaban pa ng debate. Bar planker eh. Kilala niyo ba kung sino yung palaging bagsak sa bar? Pasensya na sa mga bumabagsak sa bar, mahirap talaga ang bar. Pero siguro naman, kung ikaw ay magpo-focus sa review, instead sa paninira sa politika, baka pumasa ka. Documents without actual impeachment proceedings commencing. So, talagang tama lang po yung timing na dito po ilulunsan ito po mga subpoenas na ito. And more importantly, ito po yung hindi binanggit. Pinapaliwanag ni Congressman Ridon kasi na mali itong si Sara Duterte. Na fishing expedition daw po yung ginagawa ng House of Representatives kaugnay partikular ng pag-i-issue ng mga subpoena. Hindi po yun. No, malaking kasinungalingan po yun. Paano magiging fishing expedition kung may mga ebidensya na silang hawak? At kailangan lamang isubpoena kasi yung mga ebidensya po na yon, information lamang eh. At paano mo maipepresenta yung mga official records kung ito ay nasa bangko, for example? Hindi mo pwedeng basta ipakita yan sa harapan ng publiko nang wala pong kaukulang tamang proseso at yun ay pagsusupwena sa mga bangko na ito para i-release yung mga bank records. No? Ngayon, bakit kayo natatakot? Sara Duterte na isupwena yung mga bangko.
May lalabas ba doon? Ha? Natatakot ka ba, Sara Duterte, na pagka nasupwena ang bangko, lalabas yung mga joint account ninyo na ayon sa allegations ni dating Senador Antonio Trillanes, naglalaman ng mga transaksyon na hindi bababa sa 2 billion pesos? Sa kanyang ill-gotten wealth nyo? Ni Congressman Jocos, kanya pong motion for subpoena and to secure Mr. Mariana, we will not just be doing a subpoena on the silence and bank transactions of Vice President Duterte and Attorney Manscarpio. We will also undertake subpoenas on the income tax returns of the couple, income tax returns, VAT returns, and SEC registration documents of all the businesses that had been listed in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. Ano po yung relevancy nito pong requesting po of these documents? Again, in the proceedings in the House Justice Committee, nakita ko natin, the Vice President had a salary of 18 million in 2008, but the 2007 salary was around 7 million. The 2024 salary was 88 million net worth. No? The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So saan po yung mapapaliwanag? May papaliwanag po ito doon sa sinasabi po nila other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that had been listed in that salary. So, ibig sabihin, yung 50 million po should be produced by these business interests, by these professional interests. No? And from our computations po, ang dapat po natin makita dito in the course of proceedings, a revenue over 17 years of around 200 million to 400 million para ma-inwal mo natin yung 50 million na gap between yung po 30 to 40 million. Grabe, no? Nakakalula yung mga kayamanan na pinag-uusapan dito. No? Milyon-milyon sa SALN itong si Sara Duterte. At how much more kaya yung mga hindi nakadeklara? No? Kasi alam niyo mga tol, nakakapagtaka din talaga eh. Saan kaya nanggagaling ang ibinabayad ng pamilya Duterte sa abogado nilang si Attorney Nicolas Kopman at ang team nito para ipagtanggol si Rodrigo Duterte? Ang rumors kasi, tumatanggap ang team ni Nicolas Kopman ng hindi po bababa sa 100 million pesos kada buwan. And for 12 months, tumatagintin po yun na 1.2 billion pesos. No? Higit pa. Tapos ang deklaradong kayamanan po nila, si Sara nga yata, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamayaman sa magkakapatid. No? Kaya paano mangyayari? Di naman nila, ang sinasabi nila, hindi sila tumatanggap ng donasyon para ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Hindi rin naman galing sa ICC yung ibinabayad kay Nicolas Kopman. Kaya yan ang isa sa mga dapat malinawan ng publiko. Ano? At makikita natin yan sa impeachment trial. Cumulative salary, ito po 88 million na net worth in 2024. Balikan ko lang yan. Kailangan ba ipaliwanag yung 50 million na gap? Hindi siya pwede gumawa ng corrective measure. Kasi tinanong ko yan kasi nakilala ko yung kaso ng dating Chief Justice, si Reno, introduce submission ng kanyang salary. And she was kicked out. Ibang bagay yung correction. Ano? Kasi yung mere correction, for example, you did not disclose it into your SALN. Siyempre, ibang bagay kasi sa SALN should actually reflect yung pong actual picture ng iyong wealth. Di ba? Pero mas mabigat po kasi yung difficulty to explain the gap between yung cumulative salary
and yung actual stated net worth. Kasi, ano mo yun eh, meron ng presumption, may prima facie showing po na unexplained wealth. Hindi ba? Pagka that gap is actually not explained. So, the proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Ito, Singit lang ako. Sabi ni Carol Sanuse, ano naman kung conscious si Top 1 sa sarili niya? Lilinawin ko po, hindi po ako conscious sa sarili ko. No? Hindi po ako conscious sa itsura ko. No? Kaya wag niyong isipin yon. Kaya kong humarap kahit ganito buko. Kahit may muta-muta ako. No? Pero dapat, bago ako humarap sa publiko, may laman ang utak ko. Dito ako conscious sa utak ko. No? Hindi sa itsura ko. Kaya, okay lang mga tol yan. Huwag niyong isipin na pangit si Top 1 sapagkat ako'y naniniwala na pogi ako. Alam niyo nung ipinanganak ako, itinatak na sa ng aking mga magulang na pogi ako. Pero ninyo, kinakalong pa lamang ako hanggang sa magkaisip ako, sasabihin ng tatay at nanay ko sa akin, ang pogi-pogi ng anak ko. Tapos papaniwalain ko sarili ko na pangit ako, kaya hindi ako conscious sa itsura ko. Always handsome si Top 1 sa paningin ni Top 1. Ewan ko sa paningin ng iba. Tuloy po tayo rito sa pakikinig dito. as a lawyer that you are, wala siyang isinawiting explanation. Walang documentation kung saan nagmula yung gap na 50 million pesos. Hindi ko ba kung ano man ang idaragdag yung papeles? Anyway, so much for that. At tatalakay tayo ng ibang topic maya-maya. Ang punto lang naman natin, unang-una, huwag maniniwala sa mga peking survey sapagkat peki talaga sila. Napatunayan na po natin sa nangyaring halalan sa City of Antipolo, pinalabas ng mga DDS at ng mga pages nila na malakas yung kandidato na si Llaga pero tinambakan ni Congressman Philip Ako. No? Kaya yung pinalalabas nilang malakas si Sara Duterte, sa social media lang yan. Pagdating ng actual votes, tatambakan yan ng makakalaban niya kung magkakaisa sila. Lalong-lalo na kung si Pangulong Bongbong Marcos ay sumuporta sa isang presidential candidate. At lalong-lalo na kung ito ay si Leni Robredo dahil magko-combine ang kakampink at saka PBBM supporter. I do not know kung ang loyalista boboto sa kanya. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po sa inyo. Hanggang dito na lamang po mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.